tayo mag-memory verse kasi magagamit natin to pagka tinutokso tayo or may mga kaaway tayo na ginagamit ni Satan. Ano po? At para pampalakas din sa atin. So sa kabilang side, ito po yung keepers. Sa mga nakakaalam, pakilakasan na lang po yung boses nyo. So kakanta tayo. So sa kabilang side, ito po yung kakantayin nyo. Ayan, nasa screen. Keepers the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, Alleluia. Sa kabilang side, so, pag tinuro ko po, yun lang kakanta. So, begin. Keepers the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. So, hallelujah, Jesus. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa mga kayang iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang nanguna sa bawat isa sa amin at magkaroon po kami ng bukas na isipan at yung puso namin, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita. Salamat po. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo namin pinagkakaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan, nakita natin, di ba? Lahat tayo may boses. So, siguro meron na kayo idea kung ano yung pag-uusapan natin. Kasi these past few weeks, ano yung mga pinag-uusapan natin? Stewardship. Di ba ba? Sino nakakaalala? Stewardship of? Ano? Ano gamit yung ano? Akin. Ano? Time, treasure, creation, saka yung all about stewardship. So, yan po yung pinag-usapan natin. So, last week, ang pinag-usapan natin is stewardship of understanding stewardship per Sunday. Second Sunday, yung call to prayer. So, marami tayong mga natutunan. Third Sunday, yung making every moment count, stewardship of time. And fourth Sunday is yung stewardship of resources and wealth. So ito po, wrap up lang. Wrap up lang po ng lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Lord. So sabi nga dyan, ang overtheme natin ay good steward of God. So paano ba nga ba magiging good steward of God? So ang title ng pag-aaralan natin ngayon is Faithful Stewards, Maximizing Our Given Talents. So ayan po. Matatagpuan po ito sa Matthew 25:14-30. So, pwede nyo na pong buksan yung ating mga Bible at yung mga holy cellphone for
samahan niyo po ako habang pagkulayan natin ang salita ng Lord. So sabi niya, ano nga ba ang mga parabola? Ang parabola ay kwentong hango sa Biblia. Naglalaman ito ng mga talinghaga at nagtuturo ng aral. Ito ang uri ng kwentong ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral. So ito ay may mga hidden meaning. So, maiintindihan lamang natin ito kung bubuksan po natin yung ating mga puso at ating mga isipan sa mga salita na makakaya. Ito po ay ginagamit ng Lord para ipakita sa atin kung paano natin maiintindihan yung kingdom of God. So, sabi nga dyan, tayong lahat ay stewards of everything. Amen po ba? Yan, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Lord. So, ang question po dito, at ito ang unang-unang question talaga natin, ay kung paano nga natin gagamitin yung ating mga binigay pinagkaloob sa atin ng Lord bilang faithful steward niya. So, number one, God entrusts each of us with talents. So, tayo pong lahat ay pinagkalooban ng Lord ng talent. So, kanina, bakit mo kaya kayo pinakanta? Ang ganda ng boses niyo, promise. So, pag narinig niyo po, ang ganda ng blending. Kung narinig niyo po. So, lahat po tayo, lahat tayo na nandito, ay binigyan ng Lord ng tinig, boses. So, depende na lang po, yung may mga iba po na, yung piping. Pero lahat po tayo dito para magsalita. Ano po? Amen? Amen. So lahat tayo, example yun. No? So lahat tayo, binigyan ng Lord ng tinig. Sabi nga ng anak ko, kung sabi daw ng coach nila, kung binigyan ka ng boses ng Lord, kung marunong ka magsalita, marunong ka rin kumanta. So lahat po tayo ay may talento. So sabi nga lahat tayo ay may talent. Sabi mo sa kapatid mo, may talent ka. May talentado ka. Ano ba yun sa Tagalog? Ayan, talentado ka. So, tayo pong lahat ay pinakalooban ng Lord. Sabi sa verse 14, ayan, ang paghahari ng Diyos ay may nahalin tulad sa isang taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So, meron daw pong, meron isang taong maglalakbay. Ibig sabihin, meron siyang servant. So, 15, i-ano na natin yung 15. Verse 15 po. Ayan. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. So, pagkatapos daw po na umalis, binigyan niya, meron pong isang master, binigyan niya yung servant niya ng ari-arian. So, sabi nga dyan, yung talent natin, yung talent na binigay sa kanila, ay hindi po yun yung talento na pertains po dyan is yung monetary. So, binibigay dyan yung refers to ari-arian. Ibig sabihin, so marami, di ba? Huge amount. Sabi po, pwedeng ang talents ay makukuha natin minsan sa natural abilities natin, sa pool ng pinanganak ka. So, sa pool ng pinanganak ka, meron na po tayong talento. Ipinagalawag na sa atin ng Lord, di po ba? Sabi sa Genesis 4:2, mababasa po natin na lahat po tayo ay binigyan na ng mga talento. So, sa Genesis 4:2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. So, si Cain at si Abel, anak ni Eva at Adan. So, sabi nga dyan, bata pa rin sila, nagkaroon na sila ng talent. So, yung isa, kakayanan niya at hilig sa pag-aalaga ng hayop. Yung isa naman, kakayanan at hilig sa pagbubukid. So tayo po, minsan nakukuha natin yung talent dahil sa DNA ng parents natin. Or minsan dahil sa yun ang ginagawa ng parents natin o yung environment natin. So, ang talent po kasi talaga,
nakukuha natin pag pinanganak na tayo, katulad nila, di ba? Pero, meron pa pong isa na isi-share ko sa inyo yung spiritual gifts. So, ang spiritual gifts, binigay ng Diyos after mong tanggapin si Kristo. So, lahat po tayo ay may talent at may spiritual gifts. So, sa gabay ng Holy Spirit yun. Sabi sa 1 Peter 4:10, iba-iba ang gifts natin at talents. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ipapakinabang ng lahat. So sabi diyan, ipapakinabang ng lahat. Iba-iba po yung ating iba-iba yung pinagpigay sa atin ng Lord. So, meron po kasi diyan, ginawa ko sana kasi naka-highlight siya ng red, iba yata yung PowerPoint. So, nilagay ko sa dyan yung katiwala, mabubuting katiwala. So, yun yung pinag-usapan natin ngayon, di ba? Mabubuting katiwala. Meron bang masamang katiwala? Meron. Kaya po pinag-uusapan natin ngayon yung mabuting katiwala. Paano tayo magiging mabuting katiwala? So, sabi nga, lahat tayo may talent. Tayo binigyan ng Lord ng boses. Ano so, amen. So, sabi nga, para kung ganito yan, lagi diba? Diba, yung, ito, daliri natin. So, magkakaiba, diba? Magkakaiba ng laki, magkakaiba ng tulis, yan. So, ganyan po tayong lahat. So, lahat po tayo ay magkakaiba ng kakayanan. Pero, iisa ang pinagmulan. Diba? Kung sabihin natin ito si Kristo, we are the body of Christ. And ito si Kristo. So, dapat nakaugnay siya. Dahil kung wala ito, paano ka hahawak ng mga ganito, di ba? Pwede pa yung sipanga. So, kailangan ni Lord ng tayong lahat. So, kailangan niya po. Kailangan niya to, may kanya-kanya sila abilities and talents. So, sabi nga dyan, katulad ng mga boses natin kanina. Kung ang boses ko ay si Regine Velasquez, di ba? Kung kumanta ko kanina, malamang malaki yung ibibigay niyong pera sa akin. Yung babayaran niyo ko. Kasi nga, yun yung naging talent. Yung talent niya, ginawa niya profesyon at pinaghasa niya. So, katulad po yung nung sabi nga, binigyan niya ang kanyang mga alagad, di ba? Ng kanya-kanyang kung gaano kalaki base sa abilidad niya. So, sabi diyan, stop comparing yung talents to other. So, wag po natin palaging kinukumpara yung talent natin sa iba. Beware of comparison. Lagi po kasi natin kinukumpare, ano po? Sabi po sa 1 Corinthians 12, yung pag binasa natin yung mga 1 Corinthians 12, maraming list doon ng spiritual gifts na binigay sa atin and reason for them. Pero sabi nga dyan, kung hindi natin ito gagamitin, masasayang lang siya. We need everyone doing their part to produce a healthy church. Sa Romans 12:48, Romans 12:48. Sabi dyan, Romans 12:48. Romans 12:48. 4-8 yun. Sabi nga dyan, yun, ang katawan. So, yun, tayo ay mayroong iba't ibang bahagi. So, kailangan ng Lord ng lahat para sa gawain niya. So, sabi nga dyan, be content in your spiritual gifts. Diba? Kung si kapatid, meron po siyang gift ng hospitality, yung palagi po, kasi may mga kapatid tayo dito, ang yung kapag palagi mo tinatanggap sa tahanan mo yung life group, yung basta yung gawain ng Lord, palagi kang welcome, gift of hospitality po pala yun. Pero sabi nga, kung si kapatid ganon, hindi siya nagpapapunta ng life group, wala na ba siyang gift? Wala na ba siyang talent? Siyempre meron, kasi kanya-kanya tayo ng resources. Maaring si kapatid, hindi po pwedeng pumunta doon kasi sobrang layo ng bahay nila. So dapat po, naiintindihan natin yung gift and talent ng bawat kapatid natin. So sabi nga dyan,
kung lahat po gagamitin natin yung mga talent natin at gift natin, magiging maayos po ang lahat, di ba? Sasabihin ng Lord sa'yo, faithful servant, di ba? So sabi nga dyan, sa tuna po, faithfulness requires action. So sa verse 16 to 18, faithfulness requires action. Verse 16, the servant who had received the 5 talents went at once and put them to work and gained 5 more. So yan, naka-red na. Yan pala yung naka-red. Put them to work. So sabi po dyan, kung binigyan ka ng talento ng Lord, anong gagawin mo? So yung una lang pong servant, binigyan ng 5 talents and nagtrabaho siya. Si Regine Velasquez, binigyan ng boses, nag-training siya. Di ba, lumulubog pa siya sa drum? Marami silang ginawa. Exercise, and then, verse 17 po. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. So, 2,000 salaping ginto ulit. Ay, yung nakuha niya. Sa 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. So ayan, ang kwento, 3 servant, tinawag ng kanilang amo, binigyan ng ari-arian, yung una, 10, yung pangalawa, ano po? Yung pangalawa, 2. At yung huli, pangatlong servant, 1 lang. So, binigyan niya ng ayon sa kakayanan. So, malamang, yung 3 na yon sabay-sabay niyang tinawag. So, sabay-sabay niyang tinawag yung 3. Halika kayo dito, aalis ako. So, sabi na po, ang sinabi diyan is para siyang paghahari ng Lord. Parang ang yung amo na yon is si Jesus. Di ba? Si Jesus po, first coming, hindi natin abutan. Pero second coming, yun ang hinihintay natin. So, hinihintay natin yung second coming ni Christ. So, yan din po, halitulad siya doon sa amo na yun. So, binigyan niya ayon sa kakayanan. So, sabay-sabay na tinawag. Siguro nasa isip nung first servant, wow, 10. Di ba? Ay, 5 pa lang pala. 5. Binigyan siya ng 5. So, yung pangalawang servant, 2. Wow, paliit ng paliit. Ano kaya nasa isip ng pangatlong servant? Kung ikaw yung pangatlong servant at nakita mong sabay-sabay kayong tinawag, tapos yung binigay sa'yo, 1. Di ba? Kung sa panahon natin ngayon, mga magre-reklamo na yun, no? Unfair naman si God. May favoritism siya. Bakit sa kanya 5? Bakit sa kanya 2? Bakit sa akin 1 lang? Pero tandaan niyo po, hindi po unfair ang Lord. Kasi, mabuti pa nga siya doon sa third servant eh. Kasi baka alam niya na wala itong kakayanan. Pero binigyan niya ng kahit isang talento. Ano po? So baka pag binigyan tayo ng isa man lang talento ng Lord, hindi natin kayang pagyamanin. So sila nga po, ayun ang naging problema. Ano yung ginawa nila doon sa talent na binigay sa kanila? So sabi po doon sa verse na binasa natin, meron silang ginawa. So lahat po may ginawa. Ano po? Lahat naman may ginawa. Pero, yung una, pangalawang servant, mabuti yung ginawa nila. Yung pangatlo, may ginawa din siya. Kaya lang, nagpaunlag siya, di ba? So, tinago lang niya. So, sabi nga dyan, faithfulness requires action. Kung may naiisip kayo na talent niyo ngayon. So, kaya siguro nag-iisip na tayo, no? Ay, kaya yung binigay sa akin ng Lord na talent. Kasi sabi ni Ate Mami, may talent na daw ako, pinanganak pa lang ako. Siguro ngayon, iisip nyo na, no? Kung ano yung talent nyo. So, ito, ang challenge. So, kung may naisip ka ngayon na talent mo, paano mo naman ito ginagamit ngayon? So, ikaw ba ang unang servant, pangalawa, o pangatlo? Dahil ang unang servant, 100%, tumubo, 5. Naging 10. Yung second servant, 2, naging 4. So, 100%. So, yung third servant,
nandun pa rin naman yung talent niya. Kaya lang, walang level up, di ba? Walang flow, walang growth, di ba? So, sabi nga dyan, kung paano natin gagamitin yung mga talent natin, yun yung kailangan natin gawin. Kasi lahat na tayo binigyan ng talent, opportunity, and resources. Iba-iba man. Kasi iba-iba yung resources na binigay sa atin ng Lord. Diba sabi nga, the last week, yung time, resources natin, binigyan tayo lahat ng Lord niyan. Lahat tayo may oras, di ba? Amen po ba? Lahat tayo may resources. Siyempre, hindi ka makakarating dito sa church kung wala kang resources, di ba? Pamasahe. So sabi nga, pati talent, abilities, and gifts, binibigyan tayo ng Lord niya. So, God expect us to multiply. So, sabi nga, sinabihan ba yung tatlong servant na magtrabaho sila? Anong gagawin nila? Anong sa binigay sa kanila? Mapalad tayo ngayon, ano? Sabi mo nga sa kapit ko, sabi mo, mapalad ka. Yan, mapalad ka. Kasi, pinapaalalahanan ka ng Lord na may oras ka pa. Pinapaalalahanan ka ng Lord na gamitin mo yung talento mo. Di ba? Sabi nga dyan, ini-expect kasi ng Lord. Expected niya na may gagawin ka sa binigay niya. Ang Lord hindi basta-basta nagbibigay lang sa'yo. So isipin mo na, bakit kaya isa lang ang talent ko? Bakit nga kaya? Tell me. Bakit? Diba? So sabi nga, dahilan kung bakit tayo binigyan ng spiritual gifts or talents ng Lord. Sabi mo sa 1 Peter 4:10-11, upang maluwalhati ang Diyos. Yan. To glorify God. Bilang mabubuting katiwala, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So to glorify God. Kung si Regine Velasquez, yung boses niya, naging profession niya, pero kung nagpa-awit siya dito, at na-lead po tayo sa worship, na-honor niya ang Lord. Spiritual gifts po. So, yun ang mga pinagkaiba. Ano po? Pag ginamit mo lang to glorify yourself, talent. Pero, once na ginamit mo to glorify and honor the Lord, spiritual gifts. So, lahat tayo meron yan. At marami pa po yan. Mamaya, may pa-flash ko din yung mga spiritual gifts na dinasign ng Lord through the Holy Spirit. So, number 2, upang paglingkuran ang mga kapatid sa kanilang ikalalago. So, dapat po din, ginagamit natin yung mga talents and gifts natin na lumago yung mga kapatid natin. So, lahat po tayo dito kasi kailangan ang bawat isa. So, kaya po, meron tayong mga fellowship, life group, prayer gathering, at lahat ng gawain dapat po ina-attendan natin. Di ba? Hindi lamang po sa isa. So, kasi yun po, ang paraan para tayo ay lumago. So, sabi nga, huwag din natin i-compare. Minsan po kasi, bakit daw nga ba hindi nagagamit yung natin? Yung mga gifts and talents natin. Diba? So, mamaya, tatakal natin. So, sabi nga dyan, kung meron ka, ayan, corner, 4 na corner. 1, 2, 3, 4. Meron po tayo 4 na corner. Ano po? So, sabi nga, kung halimbawa ito yung talent mo, kung binigyan ka ng Lord ng 4 na talent, at ito ay ginamit mo sa Lord, nagpagamit ka sa mga ministry, di po ba? So, syempre, kung unahin mo yung isa, ulitin natin yung isa. So, napunit ko, at ito ay pinagalaw ko sa Lord. Ginamit ko sa So, ilan po ang magiging corner natin? Ito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Corner naman siya. Kasi may ganun siya eh. 5. Natulog kami doon. Yung tatang mo. Oh!
Kasi 5. So, ibig sabihin, once na binigay natin sa Lord, dadagdagan niya ulit. So, marirealize natin, bakit si kapatid na gano'n, di ba? Nagamit na siya sa ganung ministry. Bakit binigyan ulit siya ng dito, nandito na naman siya? Kasi pinapagamit niya. And so, nung nahahasa, ay binibigyan siya ulit ng Lord ng mga ng gift. So sabi nga dyan, gift of help, gift of service, dun sa verse, Efeso 4:11 and 12. So meron lahat po tayo ay may mga gift ng Lord sa atin. So may gift siya, natulungan po natin yung kapwa din natin. So marami pong paraan yan. Giving, service, di po ba? Marami pa po. So ang tanong dito, are you investing your gifts, your time, your resources, your abilities into God's kingdom, or are you burying them in fear and laziness and excuses? So, sabi nga, kailangan natin alamin mo yung talents mo and gifts mo. And then pangalawa, work on it. And then sa pangatlo, magkakaroon po tayo ng reward. So, sa 3 po, God rewards faithful stewardship. So verse 19 to 23 po yan. So sabi nga, yung faithful stewardship brings multiplication nang hindi ini-expect. Ano po? Siyempre yung kanina katulad na natin, no? Yung illustration natin. Hindi naman nila ini-expect na magiging 5 yung bilang. So ang bilang lang talaga nila 1, 2, 3. Pero look at it closer. Mas naging nadagdagan siya, naging 5 siya, di po ba? So, lumalago yung yung knowledge mo. Kung palagi po tayo nag-share, di ba, sa mga live group, pansinin niyo po, kung palagi tayo nag-share, nadideepen yung knowledge natin sa Lord, kasi nag-aaral ka ng salita ng Lord, and eventually, nagkakaroon ka ng gift of exhortation. Di ba? Natutuwa nga po kami Ate Luce, kasi dati, ayaw niya nag-share. Pero ngayon po, talagang, mag-pray na tayo. Mag-share ako. Confident po siya. Talagang mag-share siya. Kasi lagi po siya umattend ng live group, na prayer gathering, at lahat po ng gawain. So, lahat po ina-attendan. And nakakasa po tayo doon. And natututo po tayo na gamitin yung mga kaalaman natin. So, yung mga boses natin, wala tayo may, di ba, sabi ko kanina may titig. Hindi lamang naman po sa pag-aawit yung talento na binigay sa atin ng Lord. So, for sharing, exhortation, yan. So, sila pastor yun, kasama din po yun sa Biblia. So, sabi nga dyan, kung paano mo ginagamit sa kingdom of God, wag po nating itatago. Kasi meron po tayong pagsusulit, di ba? So, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. So, ayan, may pag-uulat. Hindi doon natatapos. Binigyan kita ng talento, so saan ang pag-uulat natin? So, sabi nga dun sa verse, hindi ko nalagyan sa slides, sa Roma 14:12, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So sabi po sa Romans 14:12, sabi mo sa katabi mo, yan, may pananagutan siya. So lahat tayo may pananagutan sa Lord. At sabi po dyan, maliwanag, na tayo ay mag-uulat pagdating ng panahon. So lagi po kasi yung sinishare, maganda sa heaven, maganda sa ano. Pero, sigurado ka ba na doon ka papunta? Diba? So, dapat po alam natin na mayroong kabaliktaran ang heaven, and which is hell. So, ang Lord po ang magbibigay lang sa atin ng judgment. Hindi mo pwedeng i-judge yung kapatid mo na, ay, tamad siya, ganyan siya. Kasi, kanya-kanya po tayo ng resources. Kung halimbawa, doon ka sa pagsasalita, pag-share, doon ka naman sa pagsaservice, di po ba? Yung iba kasi po, nakikita yung talent nila, saan po? Sa pagluluto. Yung sa mga bata, yan po, meron din po kami children's ministry. So, mamaya, may announce natin lahat po ng mga ministry na meron ng church, and kailangan po kayo. So, sabi nga dyan, meron tayong pagsusulit.
God measures success not comparing one person's results to another. So ang Lord, hindi po siya nagsusulit sa atin base sa, yung mga teachers, gano'n, di ba? Pero ang Lord, hindi po gano'n. So, teacher, di ba? Sabi ni Ma'am Jessa, gumawa kami grades ngayon. Busy-busy kami. So, tapos na sila sa pagsusulit. Pero ang Lord po, hindi niya mini-measure kung marami ka bang nagawa. O, check. Naglinis ka ba? Check. Maaga ka ba dumating sa church? Check. Pero sabi nga po, lahat po ay, lahat naman po yan ay nakikita ng Lord. Lahat ng ginagawa natin. Pero yung evaluation ng Lord ay, ano po, yung faithfulness natin. Kung gaano ka ba ka-faithful doon sa gift na binigay sa iyo ng Lord. Siyempre, hindi naman din pare-parehas yung result natin. Ano po? Katulad ng tatlong servant. Tandaan mo, hindi pare-parehas ang magiging resulta. Verse 20, and lumapit ang kamagat ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. 20 verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling. Ayan, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ang lawal ni sorry po. Pasensya lang po. Sorry po. So, sabi nga dyan, God measures success, di po ba? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. So, verse 22 na. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23. Sige, basahin na. Verse 23. 2019 pa? Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga, samahan mo ako sa aking kagalakan. So sabi nga ng Lord dyan, may pagsusulit sila. Ano po? Binigay na. Ito na po yung ROI. Ano ba yung ROI? Return of Investment. Mga CPA. Kala mo matalino. ROI. Ito na po yung ROI namin. So, lahat po tayo magsusulit sa Lord. So sabi nga, lahat tayo ay busy. So, minsan po, kapag natin mo si kapatid, uy, tara-attend ka na. Wow, busy ako eh. Wow, busy ako. Diba? Pero sabi nga ng Lord, hindi po gusto ng Lord na lagi natin sasabihin busy. Amen po ba? Kasi, sabi nga, dapat daw po, ang gustong marinig ng Lord ay kung paano ka productive. Busy ka na. Bakit nga? Mapapansin natin sa mga ibang yung hindi talaga nag-aan sa church, na isa maisip natin, no? Yung napapagod ka na, nababurn out ka na, kahit sa mga trabaho, marami na akong mga narinig na ganyan. Yung job, quieting, job, mga terms silang gano'n, di ba? Na, busy kasi. Kahit mga nanay, kahit mga estudyante, busy. Lahat po tayo busy. Pero pansin ninyo, minsan, yung kabisihan mo, wala namang produkto. Bakit? Kasi hindi po natin naka-align, di ba? Hindi siya naka-align. So sabi nga dyan, busy ka nga, wala namang nangyayari sa bisihan mo. Minsan, di ba, gano'n? Tumatating tayo sa gano'n, Dami kong ginagawa, pero tanungin ka, pagkatapos ng gabi, natapos mo ba? Hindi. Hindi ko maalam bakit. Di ba? Kasi nga, magulo ang isip, magulo ang utak, di ba? Magulo yung paligid. Hindi mo muna kasi pinagkaloob sa Lord at hindi mo siya ipinag-pray. So sabi nga dyan, dapat po, kahit tayo
gaano ka-busy, ay productive tayo. Lalo na sa kingdom ng Lord. Kung productive ka, lalo ka nang may rewards sa kanya. So, ang goal po natin is hindi yung success na meron ng mundo. Di po ba? Dapat daw po ang goal natin is yung faithfulness mo sa Lord. Di ba? Masaya, magandang pakinggan kung sasabihin sa'yo ng Lord na magaling, tapat at mabuting lingkod. Di ba? Kung binigyan ka ng kaunting halaga at naparami mo ito, di ba? Bibigay niya yan sa kabila. So sabi nga dyan, for now, neglect leads to loss. So yan, verse 24 to 30. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko kung kayo maipit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo ay nakakasip. So nakita niyo po? Nakita niyo yung sagot ng third servant? Confident pa siya, no? Isang gano'n tayo, no? Lord, confident ka pa, no? Pero pag nagsulit ka pala sa Lord, no? Bagsak ka pala. So sabi niya dyan, di ba? Confident siya. Alam ko po eh. Alam ko po kayo. Parang ano niya, no? Sabi niya, kilala niya yung amo niya. Isa tayo gano'n eh, no? Kala natin kilala natin si Jesus. Kala natin kilala natin si Lord. Di ba? Pero yung pala, papaintindi sa'yo ng Lord, once na nag-pray ka, di ba sabi nga kanina ng ano natin, ng kanta natin, ano yun, tingin mo yung aming mga tinig, di ba? So, I think, sabi nga dyan, alam ko kung kayo'y mahigpit. Nagano pa siya, no? Nagano pa siya, yung inano niya agad yung sarili niya, nagbigay agad siya ng reason kung bakit ganun yung gagawin niyang action. Alam ko po, mahigpit kayo eh. Tapos yung bunga, kinukuha niyo, hindi niyo naman tinanim. Meron pa gano'n yan. Alam niyo yung mga salitang gano'n? Di ba gano'n minsan kapag yung mga anak natin, minsan ganyan sumagot eh, no? Ba't hindi ka naghugas ng pinggan? Eh, si mama, ganyan eh, gano'n eh, di ba? Pero sabi nga, sa verse 25, verse 25, natakot po ako, kaya ibinahon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod, alam mo pala, pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko linaksit. Sabi niya dyan, 27, bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may pinuhon sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. So sabi po dyan, dun ulit sa verse, yan, 26. Yan, sa verse 26 po ulit. So sabi nga dyan, sumagot ang kanyang Panginoon, di ba? Sabi niya, masama at tamad na lingkod. So ano po ba? Dalawa lang yung pagpipilian natin. Magaling o masama, tapat o tamad. So, meron po kasi ako kakilala, hindi ko mamukod sa tamad. Pero sabi ko nga, hindi naman po kasi yung sinabi na tamad ka lang sa isang bagay. So ngayon po, gusto kong malinawan din po yan. Sa isang bagay lang naman nakakita. So sa dami-dami lang nakita doon na sinabi sa kanya na gano'n, parang pag sinabihan ka pala, hindi siya nagmamatter yung lahat ng ginawa niya. So, siyempre, sabi mo, 13 yung nagsabi sa kanya ng naasahan ka, ganyan-ganyan. Tapos may isa lang magsasabi sa'yo, sobrang lungkot mo na, no? Pero dapat maging challenge sa'yo. Hindi mo dapat gamitin yun na excuse para lalo mong ibaon yung talent mo. Diba? Mas lalo mo pagbutihin. Kasi diba, baka nga, nakita ng Lord through that message, di po ba, na kailangan magsipat ka. So sabi nga dyan, hindi naman kasi tayo nagsusukatan dito. Ang Lord ang magsusukat sa atin. Di po ba? Kung gaano ka kasipat at kung gaano ka katapat. Base sa ROI mo, di po ba? So sabi nga dyan, nag-neglect siya. Lahat tayo may mga unique gift and talent.
different ng sizes. So, katulad ng kamay nga natin, sabi nga natin kanina, different sizes. Iba-iba. So, kung halimbawa po si Ate Annie sa life group, si Ate Mili naman po, pag tinawag mo silang mabilis, sa serbisyo. Yan, serbisyo. Mabilis naman silang tawagin. So, kailangan niya. Yung iba naman po, magaling talaga mag-export. Magaling po. Marami po tayong ministry na pag-uukulan ng mga gifts and talents natin. So, sabi nga dyan, huwag mong ibabaon. So, sabi nga, maliit o malaki yung talento mo, huwag mong ipagmalaki sa kapwa mo. Di po ba? Naalala niyo po yung dun sa miracle, unang milagro ni Jesus sa Cana, yung meron pong kasal, na inano niya yung wine, yung tubig ginawa niya wine. So, naalala niyo po yun. So, nagkaroon ng milagro doon. Pero, dahil din po yun sa servant na sinabihan na punuin nyo, sabi niya, di ba? Fill the jar. Sabi niya doon, punuin nyo yung banga. Kung hindi sumunod, yung servant na yon, may milagro ba yung mangyayari? Di po ba? So, napaka-importante nung yung maliit na bagay. So, sabi nga dyan, yung maliit-liitan na nagawa mo, hindi man nakita, pero doon makikita mo na, sabi ni Jesus, punuin nyo, katulong. Di ba? Sabihin mo sa mga katulong, punuin nyo yung yung jar. Di ba? So, yun. Ginamit niya yung talent niya. At nakasama siya, na nagamit siya para mangyari ang unang milagro. Minsan hindi natin napapansin na natin si Mary. Kasi sabi ni Mary, wala nang wine. Diba? Siya yung unang nakaalam. Pero talaga po, ang pinanggagalingan ng mga gifts and talents natin is si Jesus. Ang kailangan lang natin ay sumunod. So, dito po lahat nakakonekta tayo. So, sa church po, importante. Nakakonect tayo sa church. Nakakonect tayo kay Jesus Christ. Diba? Lahat po yan, connected po tayo. So, sa parable ng talents, pinapakita lang yan sa atin na kung sino yung servant na nag-invest, ay mag-multiply po yung mga binigay sa kanila. Kung sino yung servant, tayo mong lahat servant dito. Wala po dito, kahit naman sila pastor, po, servant po sila ng Lord. So, pantay tayo na servant. So, kaya nga nagkaroon kami ng team building, nauna lang po yung mga leaders, kasi meron silang gift of leadership. Kasi po, kailangan po lang para maging maayos yung ating pananampalataya. So, ganito nga po, di ba? Lahat tayo ay servants ng Lord and binigyan tayo ng talents and gifts, di po ba? At lahat tayo ay mapapapurihan or yung pangit na mga salita ko. Sabi nga dyan, kung sino ang magbabayad ng talent niya, magugustuhan kaya siya ng Lord. Siyempre tayo naman, di ba? Ngayon, malapit na Pasko. Alam mo, mga naghahanda na Berne. So, nag-iisip na tayo ng mga regalo. So, siyempre, di ba? Pag ikaw nagbigay ka ng gift sa kapwa mo at nakita mo na tinago lang niya doon sa cabinet niya, minsan hindi niya sinuot. O minsan hindi niya ginamit. Ano pong mararamdaman mo? Di ka lang malulungkot, di ba? So, kainis ka. Talaga po, totoo, no? Hindi na natin siya bibigyan ulit. Kaya dapat po, pag binigyan tayo, give mambuya na personal, gamitin natin. Ipakita natin, appreciate natin. So sabi nga yan, ipakita mo yung gift mo. At ipakita mo sa Lord na naging faithful ka sa gift na bigay sa'yo. So sabi dyan, yung faith natin, dapat po ay gamitin natin sa kayo. Kung ayaw mo mawalan ng talent, gamitin mo ito. At tulad no, third servant. Ano pong ginawa niya? Binukay niya at inalilang po niya. Sabi nga ng amo niya, ba't di mo na nilagay sa bangko? So, uso na lang noon yung bangko, no? Mga bangko rin lang. So, at least tumubo. Ang gusto ng Lord pala, no? Hindi yung kahit pala, di ba yung dalawa, 100%. Pero sabi niya dyan,
kahit paano tumubo. Ibig sabihin niya kahit paano makita kahit konti, no? Meron, dapat. So, dapat pag natin gawing fear of failure, hindi daw po excuse na takot kang gamitin yung talent mo. Huwag daw po maging excuse natin yun. Para ikulong at itago natin yung mga ano natin. Dahil sabi nga, pinibless ng Lord ang ating mga ano. So sabi niya, dalawa lang yung pagpipilian mong sasabihin sa iyo ng Lord. Well done, good and faithful servant, or masama at tamad na lingkod. So, tinagalog ko talaga yung pangit, no? Sorry. Accountable ka talaga. So, sabi ng kanta natin kanina, nananabik na makitang muli mong pagbisita. Nananabik na makita muli mong pagbisita. So, kung dumating na ang second coming, nananabik ka pa rin ba dahil pinagamit mo yung gift mo? So, sabi nga dyan, ang bawat araw ay gift sa iyo ng Lord. Tama? So, yung araw na ito, yun naman ang gift mo sa Lord at gift mo sa kapwa mo. Diba? Yung bibigay natin service and love sa kapwa natin, magmumultiply yan at magiging blessing. Diba? So, tayo ay mga steward ng talent natin na binigay sa atin ng Lord. And i-maximize natin by using them. Huwag po natin itatago yun para magkaroon ng kapulihan ng Lord. So, sabi niya, this parable teaches us three truths. So, tatlong bagay lang naman ang haba, no? Pero tatlo lang pala. God entrusts us with talents. And He expects us to use them faithfully. So, sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo na yan. Baka mamulo ko lang yan. So, ang mga nanay, di ba gano'n? Tago ng tago. Ay, ito mo ba? Parang ako lang. Tago ng tago. Tapos, gamitin mo na hindi, napanis na pala, expired na, o kaya wala na siya, naanay na siya, or kinain na siya na, kaya huwag na natin isama yung itago. Gamitin natin yan. And one day, He will return and settle accounts. So lahat po tayo ay may pagsusulit. So the question is, when Christ returns, will He find you faithful? So, pag dumating ba ang second coming, magiging faithful ka pa rin ba? Sabi po dyan, hindi tayo magiging good steward kung na mga finances natin, kung hindi natin ito gagamitin ng maayos. Sabi nung nakaraang linggo, ano po? If we don't spend our money wisely. So, kung hindi rin tayo magiging good steward, kung hindi natin kayang i-handle yung mga relationships na meron tayo, at kung paano natin pangangalagaan yung mga sarili natin. Ano po? Well-being din po. Kasi kasama yan, yung unang nilagay natin. Recap ko lang po. So, tapos, hindi rin po tayo magiging mabuting steward ng Lord kung hindi po tayo nagpapaglipan ng grace din sa kapwa natin. Kung hindi rin tayo marunong magpatawad. Ano po? We can be good stewards ng oras natin kung hindi natin ito gagamitin para papurihan ng Lord. So, busy. Pero sabi nga, maglaan. So, lahat po tayo dito ay mapalad na nakapaglaan tayo ng oras natin sa Lord. And we are, pakita din natin, hindi lang sa church, sa labas, paglabas natin, yung mga gift and talents na binigay niya sa atin. God entrusts us with these resources. Kailangan po magtiwala tayo sa Kanya at magamit tayo. So, wag na tayong matakot sa sasabihin ni kapwa. Ang isipin mo, ang sasabihin ng Lord. Isipin mo na accountable ka sa lahat ng ginagawa mo. Diba? At isipin mo na pag na-bless mo yung kapwa mo, ay mabibless ka rin ng Lord. Di po ba? So, sabi nga yan, reciprocated po lahat ng ginagawa natin. Di po ba? Lahat po tayo ay kailangan maging good steward sa mga salita, gawa natin. So, sa conclusion verse natin, sa Psalm 24:1, ang sabi po dyan, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po yan ang Lord. So, kung may bago kang gamit, may bago kang hanap buhay, may bago kang relationship, at marami kang pera, pero lahat po yan ay sa Lord.
kung kukuhanin niya ang buhay mo ngayon, wala kang madadala. Di po ba? Wala. Kahit yung love life mo, hindi mo madadala yan. Iiwanan at iiwanan mo yan. So, sabihin po natin na, we don't own anything but stewards of everything. So, pakilasan na, we don't own anything but stewards of everything. Wow, di ba? We will utilize and develop the gifts and talents build our church. So, sabi nga dyan, i-utilize and i-develop natin yung gift natin na meron tayo. So, dedicate your talents, time, and treasure to God. So, sabi yung kanta natin kanina, ayan yung call to action natin. So, ayan po yung call to action natin. Dedicate your talents, basahin po natin, time and treasure to God. Stop comparing, start investing. Live each day so that when you meet Jesus, you'll hear, well done, good and faithful servant. So sabi nga ng awit natin kanina, napaka-powerful po, no? Ang tinig ko ay para sa iyo. Gamitin mo. O so lahat kayo, kumanta ng kanina, lahat kayo, sinabi niyo sa Lord yan. So dapat papagamit na tayo, no? Live each day so that when you meet Jesus, you'll hear, well done, good and faithful servant. So yung meron lang po akong iwanan sa inyo na meron yung list natin ng ano, position. Yung ayan, mali pala, no? Siguro doon na lang sa GC ko, si Seth yan. So meron na lang akong i-conclusion image. Yan. May conclusion image po ako na papakita sa inyo. Wait lang. Sana ba? Matatapos na tayo. Dito na tayo magtatapos sa conclusion image natin. Sabi niya, tayo po, ano po ba tayo? Tayo ang church. So, ang church po pertains to people. So, ito ba ay church? Building and sa loob ng church. Di ba ba? Pero ang church po is tayo. So, we need, ang nakita natin dyan sa pictures is chairs. Puro chairs. Wala pang nakaupo. So, we need to build that CH, yan, by side. Sa CH by side. Kaya nga yung kanta natin kanina, dalawa-dalawa. CH by side, you are, sino? Sabi mo sa katabi mo, ako. Ako yun, di ba? That makes sense. Church, di ba? Kasi kailangan nandun ka sa loob. Hindi magiging church kung wala ka. So sabi mo sa katabi mo, needed ka. Needed inside the church. So sabi nga niya, mabubuo ang church kung nandun ka, nakaupo ka. So dapat daw po, yung mga chairs na yan, may tao. Di ba? Para maging church. And church needed inside. So sabi niya, kailangan tayo ng Lord sa gawain. So lahat po tayo ay i-encourage na gamitin yung mga talents, abilities natin, oras natin sa lahat. Marami po tayong ministry sa church and siguro inaayos po namin. And one of these days, magkakaroon po tayo ng recruitment para kung saan nyo gustong sumali. Ano po? Yung iba po nakasali na sa Ministry of Ushering. Kung mahilig ka naman magbantay ng bata sa children's ka, kung magaling ka rin naman magturo, pwede din sa children's na magturo. So, marami po yan. Meron po sa services. Meron sa pagluluto. Kasi lahat po yan, accountable tayo. Kaya naging maayos po. Maayos po ba yung service natin ngayon? Amen. Kasi po, lahat po yan, may mga ginamit na tao. Di po ba? Sa flower offerer, opening prayer, lahat po yan inaayos po. So, lahat po tayo ay kailangan na Lord. So, sabi nga dyan, sabay-sabay tayo sa pangulit para makita natin, gamitin mo, sabi mo sa katabi mo, gamitin mo na ang talents and gift mo. Para pagdating ng second coming, sasabihin sa'yo ng Lord, well done, good and faithful servant. So, tayo po lahat ay manalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Jay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. We thank you, O Lord God, sa umagang ito, sa pagpapaalala mo sa amin. Paano namin gagamitin ang lahat ng meron kami na ipinagkaloob mo sa amin. We don't own anything, O Lord God. And we
bring back it all to you to give you honor and glory. Panginoon, nawa sa mga sandali ito, makita mo ang puso namin. Mahayag ang bawat salita, ang bawat talento, ang bawat gift na meron kami para magamit mo kami sa iyo, O Santo Lord God. At pagdating ng panahon, at makasama ka namin at makigalak kami sa iyo. Maraming salamat, O Lord God, Panginoon, sa opportunities na binigay mo sa bawat isa sa amin to learn and to challenge yourself, O Lord God. Na hindi pa tapos ang pagkakataon. Na binigyan mo pa kami ng mga chances para magkaroon ng multiple